Sa video na ito, ang tatalakayin natin ay ang isa sa mga katuruan ng ilang Black Hebrew Israelite movements, na tinatawag na Lashawan Kodesh o Holy Tongue. Ang layunin ng video na ito ay para sa kalinawan ng ilan nating mga kababayan at kapatid sa pananampalataya, na nahirati o gumagamit ng ganitong uri ng Hebrew pronunciations, na baka ang iba ay sumunod lang na hindi nila nauunawaan o nalalaman kung saan nagmula, ano ang tunay na kwento, dahilan, at paliwanag. Baka nga ang iba ay hindi alam na Lashawan Kodesh ang tawag dito. Ang iba baka hindi alam na galing ito sa mga Black Hebrew Israelite movements. Muli hindi nais ng video na ito naman ay sa BHI. Hindi nais na maliitin o hamakin ang mga Black Hebrew Israelites brothers natin. Hindi rin nais ng channel na ito na maka-offend o makasakit ng damdamin sa mga naniniwala sa Lashawan Kodesh. Paumanhin po sa ating mga kapatid kung maka-offend pero hindi po yun ang nais natin. Ang nais ng video na ito ay maipakita ang katotohanan sa ating mga kababayan ng walang pilitan at panghuhusga. Ang mahalaga ay malaman ninyo ang katotohanan. Nasa inyo na lang kung susunod kayo o hindi. Lahat ay may karapatang magsaliksik at magsulong ng kanyang natuklasan. Pero ang tanong ay ito ba ay katotohanan? Ang Lashawan Kodesh ba ay ang original Hebrew tongue o pronunciations? Iyan lamang po ang layunin ng video na ito upang ang bawat mananampalataya, lalo na ang ating mga kababayan, ay hindi mapagkaitan ng tunay na pangyayari at katotohanan. Iginagalang po ng channel na ito ang inyong karapatan at kalayaan sa pananampalataya. Subalit hindi po ito tungkol sa karapatan at kalayaan, kundi tungkol sa katotohanan. Ang Lashawan Kodesh ang bigkas o pronunciations ng Hebrew letters at words na pawang tunog ang vowel sounds lahat. Naalala ko noong year 2009 ay may dumalaw sa akin na isang elder mula sa Sorsogon City. Siya ay isang professor sa Bicol by profession. Ganito rin ang paliwanag niya. Puro daw tunog ang vowels ang bigkas ng tunay na Hebrew. Nakipagkita siya sa amin upang manawagan ng pagkakaisa. Kaya lang ay hindi kami nagkasundo pagdating sa kanyang mga katuruan na isinusulong gaya ng centralized tithing system, sarili niyang solar calendar, at sacred name pronunciation. Pero mula noon ay mas nagsaliksik ako tungkol sa sacred name at nakipag-unayan sa ilang mga scholar sa ibang bansa. Pero wala akong makitang katibayan para sa kanyang mga claims. Patuloy akong naghahanap hanggang ngayon ng paliwanag at katibayan tungkol sa katotohanan kung ang ancient Hebrew nga ba ay puro ang vowels pero wala akong masumpungan. Puro claims lang pero wala namang substantial evidence. Isa sa mga nadaanan ko noon sa pagsasaliksik ay itong Hebrew pronunciations na nagmula sa mga Black Hebrew Israelite movement sa Amerika na tinatawag nga nilang Lashawan Kodesh. Ito ang paksa natin ngayon at pag-uusapan sa video na ito. Ang claims nila ay nakabatay daw sila sa ancient Paleo-Hebrew na pawang tunog ang vowel sound. May sarili silang Paleo-Hebrew alphabet na tinatawag nila na Ibariyat o Lapbayeth, na ang ibig sabihin daw ay Hebrew alphabet. Now this is the basic Hebrew alphabet. Now, that's the first letter of the alphabet, which is A. Oh, I got something. The next letter is Ba. All right, or what they call B. The next is Ga. The next is Da. Ha, Wa, Za, Ha. Because when you speak in Hebrew, let's say you want to say Bethlehem, that means Bethlehem means Bayath, which is a house, and Lacham is bread, the house of bread. So this character right here is it's almost like you ready to spit. Okay? Then you got Ta, Ya. That's the first letter in the Most High's name, right? Then you got Ka, and I mentioned La. You got Ma, Na, Sa, I. This is the only, at all these, right, this is the only character that has a different sound than any of the rest of the 22 characters, all right? Because you got two sounds, two vowels. You got and you got I. Once you understand and I,
That's the whole Hebrew language, all right? So you got I, you got Pa. Now Pa, that's where you get the word mouth. Like Payala is mouth of God, mouth of the Most High. Now if you look at it, it looks like an open mouth, right? Then you got Taza, then you got Kwa, then you got Ra, then you got Shah, then you got Tha. So that's the whole Hebrew alphabet, right? Now, when you go down to the Assyrian, once you understand that, the characters are a little fancier, but this is the Assyrian. So you got Ba, Ga, Da, and so forth. Para lang may idea ang ibang kababayan natin na hindi ito alam, ito ay ang mga kakaibang Hebrew words na gaya ng Shalom, Alahim, Halalawea, Yasharola, Yahawada, at kung minsan sila mismo ay may mga pagkakaiba sa spellings at pronunciations ng magkakaparehong Hebrew words. Ito po ay mula sa katuruan na Lashawan Kodesh. Paumanhin po sa mga kapatid natin na ang salitang ito ang ginagamit. Muli ito ay hindi panghuhusga o pangmamaliit sa inyong kasalukuyang kaalaman at kinabibilangan na paniniwala. Ito nga ba ang tunay na sinaunang Hebrew? O isa lamang itong modernong imbensyon? Kaya subukan natin at tingnan kung may katuturan ba ito o wala. Gawin nating halimbawa ang Genesis chapter 1, verse 1. Ayon sa pangkasalukuyan na Hebrew studies at practice batay sa Masoretic texts, ay ganito ang pagbasa, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Ang basa naman dito ng Lashawan Kodesh ay ganito, Borash ayat bara Alahim at hashamayim wa et haaretz. Alin kaya ang tama? At paano natin malalaman? Noong ma-encounter ko ang isang elder mula sa Sorsogon City na isang math professor ay iginiit niya na puro ang vowels ng original Hebrew. Kaya mula noon ay naghahanap ako ng matibay na batayan na puro ang vowels ng ancient Hebrew, pero hanggang ngayon ay wala pa akong nahahanap. At kahit itong Lashawan Kodesh ng Black Hebrew Israelites ay wala din batayan. Pero mabuti pa nga ito dahil paminsan-minsan ay gumagamit din ng I. Upang malaman kung alin ang tama, sa dalawang pronunciation na ito, ay kailangan tingnan ang mga batayan at pamamaraan. Paglilinaw lamang. Ang video na ito ay para sa pagpapaliwanag lamang at pagtalakay upang maipakita ang katotohanan. Hindi nais ng video na ito na magkaroon ng galit, diskriminasyon at kalupitan sa anumang lahi, katutubo, relihiyon o komunidad. Ang Black Hebrew Israelite Movement ay may magkakaibang paniniwala at organisasyon, at ang mga pananaw sa video na ito ay hindi nangangahulugan na nilalahat ang lahat ng mga Black Hebrew Israelites at mga miyembro nila. Ang mga manunood ay hinihikayat na magsaliksik sa bagay na ito at maging magalang sa pagharap sa magkakaibang pananaw. Ano ang Lashawan Kodesh? Bakit maraming kababayan natin ang nakatagpo ito? Bakit mahalaga ang pagtalakay na ito? Ito po ang mga ipapaliwanag natin sa video na ito. Kaya pinangalanan nila ito na Lashawan Kodesh dahil ang Lashawan ay nangangahulugan na tongue o language, at ang Kodesh naman ay nangangahulugan na holy o sacred. Ito ay pagbabago ng Hebrew word na Lashan at Kodesh. Kaya ang ibig sabihin daw ng Lashawan Kodesh ay holy tongue. Ito daw ang pure language. Subalit ito nga kaya ang pure language na sinasabi. Madaling magsabi ng claim, pero kailangan ay masuportahan ito ng evidence. Dahil kung hindi ay ang mga susunod lamang ay pawang walang katapusang justification. Naniniwala ang mga proponents, adherents, at advocates ng Lashawan Kodesh na ito ay katuparan ng prophecy sa Bible. Ito ay ang nakasaad sa Zephaniah chapter 3, verse 9. Naniniwala sila na katuparan ng talatang ito ang Lashawan Kodesh. Una, sa usapang literal Hebrew texts, ay hindi naman Lashan ang ginamit sa Zephaniah 3, verse 9, kundi Sapha. Ito rin ang ginamit sa Genesis 11, verse 1, sa original one language dati. Mas madalas gamitin sa Hebrew Bible ang Sapha bilang language dahil ito ang general term ng language sa Hebrew, bagamat ang ibang kahulugan nito ay lip, edge, shore at bank. Samantalang ang Lashan ay medyo limitado naman sa tongue o dila,
na mas nakatuon sa pagsasalita at hindi masyado sa salita. Pangalawa, sa usapan na prophetic fulfillment, ang prophecy sa Zephaniah 3, verse 9, ay hindi pa maaaring maganap ngayon. Hindi naman iisa ang language sa buong mundo. Kung lahat ng salita ay gaya sa Lashawan Kodesh ay pwede na sana. Kaso hindi. Hindi din napapanahon ito dahil hindi naman lahat ng bansa ay kumikilala sa Elohim. Kahit naman iisa na ang language sa buong mundo ay baliwala pa rin kasi hindi naman sila tatawag sa pangalan ng Elohim na ayaw naman nila kilalanin. Higit sa lahat ay hindi magaganap ang sinasabi sa prophecy na ito hanggang hindi pa naisa sa uli sa dati ang lahat ng bagay ng Messiah sa kanyang muling pagdating. Babalik muna ang Messiah bago maganap ito dahil kailangan niya muna tanggalin ang sumpa ng Tore ng Babel. Ang malaking tanong ay, paano natin malalaman kung tama at tunay ang pagbigkas? Ang batayan ng katotohanan ay hindi lang ang Bible reference. Kailangan tingnan ang linguistics o pag-aaral sa mga languages o salita, at lalo na ang practical at actual na reality ng mga bagay na ito. Kailangan dito ng tamang pangunawa sa mga bagay-bagay. Dito ay babalikan natin ang history, linguistics, ancient inscriptions, related Semitic languages, at preserved transliterations. Upang maunawaan ang Lashawan Kodesh, ay kailangan muna nating maunawaan kung saan ito nanggaling. Alamin natin ang kanilang historical origin. Ang pinagmulan nito ay ang tinatawag na One West Camp sa Harlem, na nasa Upper Manhattan, New York City. Ang One West Camp ay isang makabagong sangay ng Black Hebrew Israelite movement na umusbong noong huling bahagi ng dekada 1960 sa Harlem, New York. Itinatag ito sa One West 125th Street kung saan nagturo ang mga guro doon ng paniniwalang ang mga Israelita sa Biblia ay pangunahing nagmula sa mga lahing itim, Latino, at katutubong Amerikano. Mula sa paaralang ito ay nagsimula ang iba't ibang organisasyon at kampo na kumalat sa Estados Unidos at iba pang bansa, na may magkakaibang interpretasyon at doktrina ngunit nag-ugat sa tinatawag na One West na tradisyon. Ang founder nito ay si Rabbi Edward Bivens na kalaunan ay naging Abba Bivens ang tawag sa kanya. Siya ay dating follower ng Commandment Keepers Church of the Living God, the Pillar and Ground of Truth and the Faith of Jesus Christ na itinatag ni Wentworth Arthur Matthew noong 1919 sa Harlem. Sila ay naniwala na konektado sila sa Ethiopian Jews. Kahit na hindi naman dahil iba naman ang tinatawag na Ethiopian Jews sa mga Black Hebrew Israelites of America. Si Rabbi Matthew ay mula sa St. Kitts, British West Indies kung saan ay doon siya ipinanganak. Ito ay isa sa mga isla sa Caribbean, hindi sa Ethiopia, Africa. Humiwalay sa Christianity at Judaism si Matthew bandang huli kaya binago ang pangalan ng grupo nila sa Commandment Keepers Ethiopian Hebrew Congregation of the Living God Pillar at Ground of Truth. Ang address ng headquarters nila ay 1 West 123rd Street in Harlem, New York. Ito ay nabili ni Rabbi Matthew noong 1962. Isa itong 5-story brownstone mansion na ginawa pa noong 1890 para sa Dwight family. Ito ang address ng pinakamatagal na synagogue na ginamit ng BHI sa loob ng napakahabang panahon. Ang totoo nga ay ang kanilang congregation ay na-feature sa isang movie noong 1970 na ang title ay The Angel Levine. Tungkol ito sa isang matandang Jew sa New York na nasa matinding kagipitan at may sakit pa ang asawa. Sa isang tagpo ay naglalakad siya ay nasumpungan niya ang isang Jewish synagogue sa Harlem. Ito ang mismong Commandment Keepers na Hebrew congregation. Kaya pumasok siya. Ngunit pagpasok niya ay nagulat siya, dahil ang mga Jews na nandoon ay pawang mga blacks. Ito ay ang actual Black Hebrew congregation na itinayo ni Rabbi Matthew, mga tunay na members nila ito mismo ang kanilang headquarters at synagogue.
Pero humiwalay si Rabbi Bevan sa Commandment Keepers dahil hindi sila nagkasundo ni Rabbi Matthew tungkol sa rejection nito sa New Testament. Itinayo niya ang Israeli Tanakh School. Lumipat sila sa 1 West 125th Street, Harlem, New York. Sa address na ito nagmula ang katawagan na 1 West Camp. Para hindi kayo malito, iba ito doon sa 1 West 123rd Street na address ng Commandment Keepers. Parehong 1 West ang address nila pero magkaiba na streets. Namatay si Rabbi Abba Revins noong 1973 dahil sa pag-atake sa kanya ng mga Muslim dulot ng kanyang pangangaral na kasama ang Islam sa mga fake religions. Naisali ng pamumuno sa school sa dalawang leader, si Moshe at si Jacob. Si Moshe noong mid-90s ay humiwalay at itinayo ang House of David. Ang nagtuloy naman ng 1 West Camp ay ang anak ni Jacob na si Arahaya. Si Arahaya ang bata na katabi ni Rabbi Abba Bevan sa lumang larawan na ito. Itinayo nila ang Israeli Church of Universal Practical Knowledge. Si Arahaya ang may kagagawan sa mga present doctrines ng 1 West Camp. Ang ilan dito ay ang King James Only Doctrine. Siya din ang nag-assign na ang mga 12 tribes of Israel daw ay ang mga American tribes, gaya ng mga Jamaican at mga American natives. At higit sa lahat ay siya ang gumawa ng Lashawan Kodesh na siyang main topic natin sa video na ito. Nagbigay pa ng prediction si Arahaya na darating na ang Messiah noong January 1, 2000, upang patayin at alipinin ang lahat ng white people. Pero hindi ito nangyari. Matapos ang palpak na prediction ay pinalitan siya ni Tzadkiah at binago ang pangalan ng kanilang grupo bilang Israelite Church of God in Jesus Christ, na nagdeklara naman na siya ang Holy Spirit na nagkatawang tao. Nagpatuloy pa rin ang 1 West Camp ideology hanggang ngayon. Pinalitan muli ang pangalan ng school nila at ginawang Israeli School of Universal Practical Knowledge o UPK. Ang ilan sa kanila ay ang mga radical na nagpapahayag sa mga kalsada ng Amerika. Wala na sila sa lumang headquarters sa 1 West pero nalipat ito sa street preachings na tinatawag na 1 West Camp. Ayon sa available historical evidence, ang Lashawan Kodesh ay nagmula sa loob ng 1 West movement na ito at hindi sa ancient Israel. 1960s lang ito nag-umpisa at hindi sa ancient times. Ngayon na alam na ninyo ang pinagmulan ay balik na tayo sa main topic natin na Lashawan Kodesh. At magsagawa tayo ng linguistic examination. Ipinaliwanag ang Lashawan Kodesh sa The Hebrew Booklet na nagmula kay Arahaya. Suriin po natin kung ano ang katotohanan dito. Ang batayan ng katotohanan ay hindi lang ang Bible reference. Kailangan tingnan ang linguistics o pag-aaral sa mga languages o salita, at lalo na ang practical at actual na reality ng mga bagay na ito. Kailangan dito ng tamang pangunawa sa mga bagay-bagay. Mahalaga na maunawaan ito dahil kung tama ang Lashawan Kodesh na pronunciation, ay ibig bang sabihin noon ay nagkamali lahat ng Semitic people sa kanilang pagbigkas na sarili nilang wika? Dahil hindi lang naman ang Israel at Hebrew ang Semitic languages. Marami itong sister languages at cousin languages, gaya ng Arabic, Aramaic, Syriac, at iba pa. Bakit Hebrew lang ang binago nila? Kasama dapat sa mali ang buong Arabic-speaking world, ang Assyrians. Ang Aramaic at pati ang mga nagsasalita ng Tigre and Amharic sa Africa. Kung tumpak ang Lashawan Kodesh ay nangangahulugan na mali lahat ng ancient Semitic inscriptions, lalo na ang Babylonian at Assyrian inscriptions, na may malinaw na pagbigkas na nakalagay. Kung hindi ay lalabas na ang Lashawan Kodesh ay lumalabag sa mga linguistic principles ng bawat Semitic language. Lilito lamang na ang gumawa ng Lashawan Kodesh ay walang alam sa Hebrew language. Kaya subukan natin at tingnan kung may katuturan ba ito o wala. Balikan natin ang Genesis chapter 1 verse 1. Upang malaman kung alin ang tama, sa dalawang pronunciation na ito, ay kailangan tingnan ang mga batayan at pamamaraan. Ipapakita ko dito ang Hebrew texts na walang vowel points para neutral at universal. Kapag hindi natin ginamit sa Hebrew texts ang vowel points na nilagay sa Masoretic text, ay ganito ang transliteration ng mga titik Hebrew sa Roman letters.
Ganito naman talaga originally dahil idinagdag lang ang vowel points ng mga Masoretes noong 19th century CE upang tulungan magbigkas ang mga magbabasa. Ang totoo ay hindi naman kailangan ng mga vowel points na ito. May paraan ang ancient Hebrew writings kung paano ito babasahin at bibigkasan. Ito din ang naging batayan ng nikad o vowel points na inimbento ng mga Masoretes bandang huli. Dahil ang Hebrew writings ay dati nang gumagamit ng consonantal vowels. Ibig sabihin ay ginagamit ang ilang letters bilang vowel sounds. Ang aleph ay ginagamit bilang vowel sa tunog na a o e. At kung minsan sa tunog na o at u. Ang he ay ginamit din sa tunog na a at e. Ang waw ay ginagamit sa tunog na o o u. Kaya lang ay hindi yata ito alam ng gumawa ng Lashawan Kodesh o kaya naman ay ayaw niya gamitin dahil gusto niya ipilit ang sarili niyang paraan. Kaya sa halip ay nilagyan niya ng vowel na ang bawat Hebrew letter maliban sa dulo. Kaya't isinusulat at binabasa nila na ganito. Naging Barash ayat sa halip na Bereshit o kahit man lang sana ay Bareshat. Ang Elohim ay naging Alaheim. Dahil ang Hebrew vowel letter na Yod ay nilagyan ng vowel a sound. Kaya lumayo ito sa tamang bigkas. Hindi ko na ipapaliwanag kung bakit Elohim ang tama na bigkas dahil isang mahabang video na ang nagawa ko tungkol dyan sa pinakaunang video para dito sa playlist natin na Auf Arim Answers. Ganoon din ang ginawa nila sa Hashemayim, kaya naging Hashemayim sa kanila dahil ang vowel na Yod ay nilagyan pa rin ng vowel na a. Kaya dobleng vowels ang kinalabasan. Kaya kung mapapansin ninyo sa Lashawan Kodesh ang mga words parang nadodoble at humahaba. Diyan pa lang ay mapapansin na ninyo na may mali. Hindi ko na ipapaliwanag ang ibang words dito dahil minor issues lang naman. Isang halimbawa pa ang Hebrew name na Yisrael. Ang Hebrew letters ng Israel ay Yod, Shin, Resh, Aleph, at Lamed. Ang Yod, ang consonant na katumbas ng letter Y. Pero bilang consonantal vowel, ay kumakatawan din ito sa vowel sound na E. Kaya ito ay may tunog na Ye. Ang Shin ay may tunog na S kaya pag pinagdugtong ay nagiging Yesh. Ang Resh ay katumbas ng letter R. Ang Aleph ay kumakatawan sa vowel sound A. Kaya pag pinagdugtong sila ay Yeshra. Ang Lamed ang katumbas ng letter L. Naging L ang bigkas nito dahil sa Aleph na pwede maging vowel E ang tunog. Kaya naging Yeshra L. Ang sabi ng Lashawan Kodesh ay mali daw ito at ang tama daw na bigkas ay Yasharola. Ang ginawa nila ay nilagyan ng vowel a ang bawat letre kaya naging Yasharala. Madaling sabihin na ito ang tama. Ang problema ay wala naman katibayan na susuporta sa kanila. Samantalang ang Yisrael ay may 1,000 taon na katibayan mula sa Masoretic text. Kung duda pa rin kayo sa Masoretic text, ay may 2,000 taon na katibayan sa pamamagitan ng New Testament writings ng mga apostles kung saan transliterated naman sa Greek ang bigkas ng pangalan na Israel. Kung duda pa rin kayo dyan ay may mahigit pa sa 2,000 taon na katibayan. Ito ay ang Greek translation ng Hebrew Scripture sa Greek 100 taon bago ipanganak ang Messiah. Ito ang Septuagint. Ang International Bible noong panahon ng Messiah ay ang Septuagint. Wala naman naging issue sa Messiah at sa mga apostol na mali ang transliteration ng bigkas ng mga Hebrew names sa Greek Septuagint Bible. Samantalang ang Yasharola ng Lashawan Kodesh ay wala man lang kahit anong katibayan na magpapatunay dito. Bago tayo magpatuloy ay talakayin muna natin ang foundation ng tunay na Semitic languages, na binabaliwala ng mga sumusunod sa Lashawan Kodesh. Kinikilala ng channel na ito ang mga adhikain ng mga tao na naghahanap ng kanilang kaugnayan sa Biblia, subalit ang mabuting layunin, gaano man ito katapat, ay hindi nagbibigay katiyakan ng matibay na katotohanan. Baka ang mangyari ay para yung pinapaliguan ng bata upang maging malinis pero nang itapon ang maruming tubig ay naisama ang bata sa natapon. Kaya mag-ingat at huwag natin itapon ang bata kasama ng maruming tubig. Una, ang three consonant root rule. Ito ang pundasyon ng wikang Hebreo. Halos bawat salita ay nabubuo mula sa isang ugat na binubuo ng 3 katinig na nagtataglay ng pangunahing konsepto o kahulugan. Halimbawa, ang root word na katab na tungkol sa pagsusulat ay binubuo ng 3 consonants na kaf, to, at bet. Dito nagmumula ang Hebrew words na katab, miktab, at katubam. Ang katab ay he wrote. Ang miktab ay a letter.
Ang katubam ay the writings. Mula sa iisang root word ay nagkakaroon ng iba't ibang salita na nag-iiba ang tunog at kahulugan. Pero nawawala ito sa Lashawan Kodesh kung puro ang tunog ng lahat ng salita. Ang root word na shapat ay ganoon din. Binubuo ito ng tatlong consonants na shin, k, at tet. Ito ay tungkol sa judging. Nagmula dito ang Hebrew words na shapat, mishpat, at shaphet. Ang shapat ay he judged. Ang mishpat ay a judgment. At ang shaphet ay a judge. Ang kahulugan ay nabubuo mula sa kombinasyon at pagkakaayos ng mga root consonants na ito, na binabago ng mga tiyak at mahuhula ang pattern ng mga vowels. Sa Lashawan Kodesh, ay paano makikita ang kaibahan ng shapat at shaphet kung puro tunog alang ang bigkas. Pangalawa ang mayaman at kakaiba na phonetics diversity ng Hebrew language. Ang sinaunang Hebrew ay mayaman sa mga tunog na nawala na sa mga makabagong wika. Higit sa lahat, mayroon itong mga titik na may mga tunog na malinaw na magkakaiba sa isa't isa. May tinatawag na gutturals at emphatics. Ang mga gutturals ay ang aleph, he, chet, at ayin. Ang mga tunog ng chet at ayin ay malalalim at nagmumula sa lalamunan, at lubos na naiiba sa mga tunog ng ibang mga titik. Ang mga emphatics ay ang tet, chade, at kuf. Ang mga ito ay mga katinig na binibigkas ng may diin mula sa malalim na bahagi ng lalamunan, at naiiba sa kanilang mga non-emphatic counterparts na mga titik na to, semek, at kaf. Ang pagsasabing magkapareho ang tunog ng chet at kaf, o na ang ayin ay walang tunog, ay katumbas ng pagbubure sa mga pundasyong bumubuo sa wika. Dito bumabagsak ang Lashawan Kodesh. Una, ang vowel fallacy at ang pagkasira ng vowel patterns. Ang pangunahing kamalian ng Lashawan Kodesh ay ang imbentong tuntunin nito na halos bawat consonant ay sinusundan ng default na tunog na a. Bagamat itinuturing ng mga tagapagtaguyod nito na silent ang huling consonant ng isang salita, hindi nito naaayos ang linguistic damage na dulot ng sistemang ito. Nananatili itong hindi kayang makabuo ng tama at sistematikong vowel patterns, gaya ng a, I, U, na siyang lifeblood ng wika. Halimbawa, ang isang simpleng ngunit mahalagang salita gaya ng mishpat na nangangahulugang judgment. Binubuo ito ng Hebrew mula sa root SPT na may mem prefix at isang IA vowel pattern. Ang Lashawan system, dahil sa default nitong tunog na a, ay mababago ito sa isang anyong gaya ng masyapat. Ganap nitong binubura ang paunang patinig na I, na napakahalaga upang makilala ito bilang isang noun ng ganitong uri. Dahil dito, nasesira ang mismong structure at meaning ng salita. Pangalawa, pagkasira ng three-consonant root. Kahit ituring na silent ang huling consonant, nananatiling nakatuon ang sistemang ito sa bawat titik ng hiwa-hiwalay sa halip na makita ang root SPT bilang isang nagkakaisang konsepto na binabago ng isang predictable pattern. Dahil dito, nagiging imposible ang wastong pag-unawa sa verb conjugations, noun formations, at sa tunay na etymological connections ng mga salita. Pangatlo, pagbura sa phonetic distinctions. Nananatili ang seryosong kamaliang ito. Pinapatay ng Lashawan ang mayamang phonetic landscape ng Hebrew. Wala itong makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng malalim na guttural ayin at ng glottal stop aleph. Hindi rin ito na ipapaliwanag ang pagkakaiba ng matigas na tunog na K ng Kof at ng karaniwang K ng Kaf. Sa pagbura sa mahahalagang phonetic distinctions na ito, ginagawa ng Lashawan na hindi na mapagkaiba ang libu-libong magkakaibang salitang Hebrew, na nagdudulot ng malaking kalituhan. Pang-apat, ang kabiguan na makonsider ang lahat ng sister languages. Ang huling pagsusuri sa anumang pahayag tungkol sa isang sinaunang wika ay ang paghahambing nito sa pinakamalalapit nitong sister languages. Ang Hebrew ay may malinaw at mapatutunayang kaugnayan sa Aramaic, Ugaritic, Arabic, at higit sa lahat, sa mga Ethio-Semitic languages gaya ng Ge'ez at Amharic. Ang mga tuntunin ng Lashawan Kodesh ay hindi umiiral sa alinman sa mga wikang ito. Isa itong linguistic island, isang imbensyon na walang linguistic family at walang kasaysayan. Tumingin pa tayo ng iba pang ebidensya. At makikita natin ang iba pang mga pagkakamali ng Lashawan Kodesh. Ang salitang Lashawan ay nakuha nila mula sa Hebrew word na lashan na ang ibig sabihin ay tang o dila.
Ito ay binubuo ng 4 na Hebrew words. Ang lamed, shin, waw, at nun. Nakatumbas ng letrang L, S na may H, W, at N. Ang pagsasama ng lamed at shin ay nagbibigay ng tunog na lash. Ang waw ay isang consonantal vowel na may tunog na U. At anon ay N. Kaya ito ay may bigkas na last sound. Kaya lang ang ginawa ng mga gumawa sa Lashawan Kodesh Dictionary ay nilagyan ng vowel A ang bawat Hebrew letter kaya naging Lashawan. Ang waw ay hindi na dapat nilagyan ng vowel A dahil vowel na ito na may sariling tunog. Nadobal tuloy ang vowels, kaya maling-mali talaga dito pa lang. Pasalamat na lang at hindi nila nilagyan ng vowel A din ang letter N. Magiging Lashawan na sana. Ganoon din ang ginawa nila sa Hebrew word na shalom na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Ito ay binubuo ng 4 na Hebrew letters, ang shin, lamed, waw, at mem. Pero hindi yata nila alam na ang waw ay consonantal vowel na ang tunog ay O or U. Ang totoo ay dito nagmula ang letrang W dahil yun ang original vowel sound nito. Itinuring nila na consonant ito at nilagyan ng vowel A. Kaya naging shalom. Ito ay ignorance kung paano gumagana ang vowel sound sa ancient Hebrew. Ganoon din sa Hebrew word ng salamat o thanks na toda. Ito ay binubuo ng 4 na Hebrew letters na to, waw, dalet, at hey. Ang ginawa nila ay puro tunogan na salita na tawada. Muli, ang waw ay tunog U or O. Kaya ito dapat ay toda. Isa pang ang Hebrew word na hallelujah. Ito ay may 4 na consonantal vowels na kasama pero nilagyan pa rin nila ng vowel A kaya naging halalawe. Baruch Hashem, blessed be His name. Patawad po kung nagkamali ng gamit sa banal na pangalan. Pero wala po itong katibayan. Ang napakaraming katibayan sa mga kasulatan ay ang bigkas na hallelujah. Ang mga pagkakamali din na ito ay makikita sa kanilang bigkas sa banal na pangalan. Ang banal na pangalan ay binubuo ng 4 na Hebrew letters, kaya tinawag itong tetragrammaton. Ito ay ang Yod, Hey, Waw, Hey. Ang ginawa nila ay nilagyan na naman ng vowel A ang bawat letra at hindi na naman itinuring na isang vowel ang Waw. Kaya ganito ang kinalabasan, naging Yaha sa halip na Yaho, Baruch Hashem, blessed be His name. At naging kahawig sa tunog na Hawa, na isang pangalang pambabae sa Hebrew. Malinaw sa 1st century Jewish historian na si Josephus, na ang tetragrammaton ay binubuo ng 4 vowels. Ito ay dahil ang Yod, Hey, at Waw, ay mga consonantal vowels na may kanya-kanyang sariling tunog na pag pinagsama-sama ay mabibigkas ang banal na pangalan. Ito mismo ang isang documented evidence bilang patunay sa Hebrew consonantal letters na gaya ng Waw bilang W na sound. Pinatutunayan din ito sa transliteration ng bigkas ng banal na pangalan na nakapreserve sa Greek Septuagint manuscripts na naisulat ilang daang taon bago pa ipanganak ang Messiah. Patawarin nawa tayo sa pagkakamali ng pagbanggit sa banal na pangalan. Tungkol naman sa pangalan ng Messiah ay idinugtong nila ang banal na pangalan dito. Ito ay marahil ay naniniwala sila sa maling akala dati na taglay ang pangalan ng ama sa pangalan ng anak. At ayon sa kanila, ang tunay na bigkas ng pangalan ng Messiah ay Yahweh Shai. Ito ang isa sa pinakamalaki nilang pagkakamali. Pero bago natin ipaliwanag ang pagkakamali ay pakinggan muna natin ang kanilang paliwanag. Ang letter A kasi dyan ay ang tinatawag sa Hebrew na ayin. Ang ibig sabihin ay eye o mata. Kung babalikan ang history ng morphology nito sa linguistics ay hugis bilog ito sa Paleo-Hebrew pero sa pictographic Proto-Hebrew ito ay larawan talaga ng mata. Kaya totoo at tama naman na mata o ay talaga ito. Ang problema ay ang kamalian nila na kinuha ang tunog ng I na gaya sa letter I. Kaya naging Yahweh Shai. Ang pagsasama ng Shin at Ayin ay binigyan nila ng bigkas na Shai. Sobrang malala na pagkakamali po ito. Dahil sa Hebrew alphabet, hindi ang tunog ng pangalan ng letter ang pinagbabatayan. Gaya ng Hebrew letter na Beit o Beit na katumbas ng letter B. Tinawag itong Beit dahil nagmula sa starting sound ng Hebrew word na Beit na ang ibig sabihin ay house o bahay. Hindi ang buong bigkas na Beit ang ginagamit dito. Kung susundan natin ang paraan nila ay sobrang malala ang mga resulta. Halimbawa, ang Hebrew word na Babel ay magiging Beata Beata al.
Pero syempre hindi, kahit sila siguro ay bubble ang sasabihin. Hindi beata al. Lalo naman na hindi pwede gamitin ang house kasi modern English yan eh. Exemption lang ang Beit Lechem dahil House of Bread naman talaga ang kahulugan nito. Ganoon din sa ayin. Hindi kasama dapat ang tunog ng Y or I. Lalo na kung ang modern English na ay ang pagbabatayan. Kadalasan ay ang first letter lang ng tawag sa Hebrew letter ang kinukuha bilang letter at bigkas. Halimbawa, lamed, letter L lang o ang L sound lang ang kinukuha, hindi kasama ang M at D. Ganun din ang Hebrew letter na ayin. Kadalasan ay ang unang letter ng Hebrew word na ayin lang ang kinukuha which is letter A pero ang Hebrew letter na ayin ay walang sound of its own. Kaya hindi ito kasama sa major consonantal vowels. Nagkakaroon lang ito ng sound depende sa katabi na Hebrew letter. Kung minsan ito ay tunog I, gaya sa Elyon. Nagiging tunog A, ito kapag nilagay sa huli dahil nagiging final A sound ito. Gaya ng pangalan ng Messiah na ang root word ay mula sa Hebrew word na Yasha, na ang ibig sabihin ay to save. Bukod pa dyan ay kung naniniwala sila na itong idinugtong nila sa pangalan ng Messiah ay ang banal na pangalan, ay hindi ito maaari. Dahil 200 taon o mahigit pa bago ipanganak ang Messiah ay ipinagbawal na po ang pagbanggit sa banal na pangalan sa mga Hudyo. Kaya ang Yahuda ay naging Yuda. Ang Yahukonan ay naging Yokanan. Ang Yehunathan ay naging Jonathan. Ang Matityaho ay naging Mattay. Ang Malakyaho ay naging Malakay. Hindi ko na po ipapaliwanag ang tungkol sa pangalan ng Messiah dito dahil, bukod sa common name yan sa mga Jews noong araw, ay masyadong marami pong paliwanag at katibayan dyan kayong masusumpungan. Ang masasabi ko na lang sa ngayon ay patawarin tayo ng Elohim sa ating mga pagkakamali at pagkukulang. Kadalasan ang dahilan ng kalituhan ito ay dahil sa maling akala na inimbento lang ang mga Hebrew vowels. Totoo na maraming invented Hebrew words sa modern Hebrew pero iyon ay para sa everyday use nila at hindi sa Biblical Hebrew. Ang totoo, ang mga bigkas ng pangalan ng mga Hebrew people sa Bible ay transliteration ang ginagamit kaya na preserve ang tunog ng bigkas at hindi invented. Hindi ito invention lang ng mga Masorets, kundi naka-preserved sa Greek writings kahit sa Gospels. Tandaan na maraming centuries na mas nauna ito kaysa sa Masoretic texts. Halimbawa, itong Matthew chapter 1, verses 1 to 2. Waiver lang po saglit, hindi po naniniwala ang channel na ito sa mga pangalan sa English translations at versions dahil ang mga pangalan ng tao ay hindi po dapat binabago o tina-translate. Sa halip ito ay dapat na tina-transliterate lamang gaya ng ginagawa ng mga Greek transcribers noong araw. Sa English translation dito ay mababasa ang pangalan ng Messiah, ni David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ni Judah. Kaya nalaman na malapit dyan ang bigkas ng kanilang mga pangalan, ay dahil nakalagay sa Greek ang transliteration ng bigkas sa pangalan nila na pinakamalapit sa Greek. Kahit na limitado ang Greek, o hindi ito sapat para maisulat ang original sounds, pero magkakaroon tayo ng idea. Halimbawa, ang pangalan ng Messiah sa Greek ay may main word na ang sound ay Yeso. Patunay na ang pangalan niya talaga ay nag-uumpisa sa Yesho at hindi Yasha o Yahawashai. Nandyan din ang Greek transliteration ng mga pangalan na David, Abraham, Isaac, Jacob, at Judah. Walang pahiwatig sa panahon ng Messiah na puro ang vowels. Hindi lang ang mga pangalan ang may preservations para malaman natin ang vowel sound sa Hebrew. Makikita din natin ito sa mga quotations ng Greek writings mula sa Hebrew writings. Sa Matthew 27, verse 46, ay mababasa ang Hebrew words na Ele lama sabachthani. Kung titingnan ito sa Greek ay nakatransliterate kung paano ang bigkas sa Hebrew. Mababasa sa Psalms chapter 22, verse 1, ang parehong mga kataga sa Hebrew. Malinaw sa Greek transliterations noong panahon ng Messiah at ng mga apostol, na ang Hebrew word na binubuo ng mga Hebrew letters na Aleph, Lamed, at Yod ay may bigkas na Ele. At walang katibayan na ito ay binibigkas na Ohalaya gaya ng aral mula sa Lashawan Kodesh. Dito ay malinaw na pinapatunayan na ang Aleph ay may tunog ng I at hindi laging A. Pinatutunayan din dito ang bigkas na L sa Elohim at hindi Al. Pinapatunayan din dito na ang Hebrew letter na Yod ay may tunog na I. Napakahabang aralin po ito kung lalahatin natin.
pero pagtiyagaan ko pa po ng kaunti para sa inyong ikatututo. Ilang daang taon pa bago ang panahon ng Messiah at mga apostol ay naisalin na sa Greek ang Hebrew Scriptures. Ito ay ang Septuagint. Pagdating sa mga pangalan ng tao o lugar ay hindi translation ang ginagawa ng mga Greek translators kundi transliteration. Kaya makikita dito na ang isinalin sa English na Jacob ay Yaakov ang bigkas sa Hebrew at Greek. Hindi gaya ng sinasabi sa Lashawan Kodesh na Yaakov. Ang yad ay nagkaroon ng tunog na ya dahil sa kasunod na ayin na may sound na a. Hindi ay ang sound ng ayin dito kundi a. Ang ayin ay kaya dalawang sound na ang nabuo sa magkasamang yod at ayin. Yaakov. Ang Septuagint ang nagpatunay na o ang last vowel sound dito at hindi puro a na gaya ng sinasabi nila. Ganoon din ang Hebrew name na Yitzchak o Isaac. Ipinakita ng Septuagint na ang malapit na bigkas dito ay Isaac. Walang equivalent na letter Y sa Greek kaya nagiging I ang Y. Pero hindi ito gaya sa Lashawan Kodesh na ang bigkas daw ay Yatazad Sha'ak. Ito ay dahil ang Tizade ay ginawa nilang Taza, at gaya ng mga ipinakita nilang halimbawa, ay binibigkas ng buo kung ano ang tawag sa letra por letra. Ibang pangalan naman ang gamitin natin halimbawa, ang Hebrew name na Absalom naman. Kung sa mga taga-Lashawan Kodesh, ay Abashalom ang bigkas nito. Pero malinaw sa Septuagint ng ang bigkas ay Shalom at hindi Shalom. Muli walang katibayan yan samantalang narito ang may katibayan. Magugulat kayo sa susunod na ipapakita natin dito, pero sa maniwala kayo o sa hindi, ay totoo lahat ito at galing sa kanila mismo. Ang totoo ay ang Lashawan Kodesh ay hindi ancient Hebrew. Maraming mga patunay na ito ay modern invention lamang at made up o gawa-gawa lang na Hebrew. Narito ang ilang mga Hebrew words sa vocabulary list ng Lashawan Kodesh. Meron silang ancient Hebrew ng coffee o kape, samantalang wala naman kape noong unang panahon. Meron din silang Hebrew ng phone samantalang modern invention lang naman ang phone, dabar taba. Ang ibig sabihin daw nito sa Hebrew ay speaking box. Meron din silang ancient Hebrew ng radio, shami taba, na ang ibig sabihin daw ay listening box. At meron din silang ancient Hebrew ng TV, ra'at taba, ang ibig sabihin daw ay viewing box. Pero halata naman na ang tunog ng taba ay mula sa tunog ng TV. Kaya malinaw na imbento at gawa-gawa lang ang mga salita ng Lashawan Kodesh. At marami pang ibang salita na hindi na kaya isa-isahin pa sa video na ito. Narito na lang ang isang video clip mula sa criticism ng kapwa nila BHI na nasa ibang grupo na ipinapakita kung gaano ka-modern ang Lashawan Kodesh at hindi ito ancient Hebrew. Some of the more interesting entries therein go back to the original school at One West, and therefore I'd like to look at some of the entries therein as it relates directly to the question of how modern is Lashawan Kodesh. To begin, look at the entry for alligator, Thanayan Alagayatawar. Thanayan is just tanin, which meant dragon or monster, but in modern Israeli Hebrew means alligator or crocodile. As for Alayagatawar, it should be obvious that that's just an English loanword into modern Hebrew. It's the word alligator, transcribed into Hebrew characters. Let's look at another example. The entry for artichoke is Aratayashawak, which is obviously the word artichoke transcribed into Hebrew characters. In modern Israeli Hebrew, there are loan words from other languages, including alligator for alligator and artichoke for artichoke. However, whoever made this list looked at those words and didn't know that they were modern loan words. And we can look at another example along these lines. Look at the entry for asparagus, asa paragawas. Isn't it obvious what that is? And there are other humorous examples. Let me scroll through and I'll find another one. Okay, here, take a look at this. The entry for broccoli, bararakwawalai. I mean, come on. It should be obvious what that is. It's just the word broccoli transcribed into the Hebrew script, which then this person just put a Lashawan Kodesh pronunciation on it. Broccoli is an Italian word. It's the plural of broccolo. It's not ancient Hebrew.
It is, however, a loan word incorporated into modern Hebrew. Ang susunod natin ipapaliwanag ay tungkol sa akala na nawala na ang ancient Hebrew. Nawala ba talaga ang Hebrew? Kadalasan, ang dahilan kaya lumilitaw ang mga ganito, dahil sa maling akala na nawala na ang Hebrew language. Totoo na naging dead language na ang Hebrew language sa Palestine sa loob ng mahabang panahon, pero ito ay dahil hindi lang siya naging spoken language na sa Palestine. Ngunit ang salitang Hebrew ay hindi nawala. Ang paniniwalang nawala ang wikang Hebreo ay hindi sinusuportahan ng history at linguistics. Bagamat tumigil itong maging pangunahing wikang sinasalita ng karamihan sa mga Hudyo sa pang-araw-araw na buhay, nanatili itong buhay bilang wika ng kasulatan, pagsamba, panalangin, edukasyon, at panitikan. Sa loob ng maraming centuries, patuloy na kinopya at itinuro ng mga eskriba at iskolar ang mga tekstong Hebreo. Pinangalagaan din ng mga Masorets ang tamang baybay at tradisyon ng pagbigkas ng Biblia, kaya nanatiling tumpak ang paghahatid ng teksto sa bawat henerasyon. Ginamit din ang Hebreo sa mga panalangin, pagbabasa ng Torah, sa mga sinagoga, at iba pang gawaing panrelihiyon ng mga komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo. Kasabay nito, maraming kilalang iskolar ang nagsulat ng mga akdang pilosopikal, legal, at pampanitikan sa wikang Hebreo, na nagpapatunay na nanatili itong isang aktibong wika ng kaalaman. Nang muling gamitin ang Hebreo bilang pang-araw-araw na wika noong makabagong panahon, hindi ito isang nawalang wika na muling natuklasan. Sa halip, ito ay isang wikang patuloy na naingatan sa loob ng maraming siglo at muling nabuhay bilang wikang sinasalita ng mga tao. Sa kabuuan, ipinakikita ng kasaysayan na ang Hebreo ay hindi kailanman nawala. Ito ay patuloy na naipasa sa pamamagitan ng pagsamba, pag-aaral, panitikan, at masusing pangangalaga ng mga rabbi, scribes, at scholars, kaya nananatili itong isa sa mga pinakamatagal at pinakanapangalagang sinaunang wika sa mundo. Ang mga Ashkenazi, Sephardi, at Yemenite ay tatlong pangunahing tradisyon ng mga Hudyo na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng wikang Hebreo sa loob ng maraming siglo. Bagamat nagkaroon sila ng magkakaibang paraan ng pagbigkas dahil sa kanilang magkakaibang lugar na tinitirhan at impluwensya ng mga lokal na wika, iisa pa rin ang kanilang ginagamit na alpabeto at banal na tekstong Hebreo. Patuloy nilang ginamit ang Hebreo sa pagbabasa ng Torah, panalangin, pagsamba, at pag-aaral ng kasulatan. Ang mga iskolar at eskriba mula sa bawat tradisyon ay maingat na nangopya ng mga manuskrito at nagturo ng wika sa mga susunod na henerasyon, kaya nanatiling buhay ang Hebreo bilang isang wikang panrelihiyon at pang-akademiko. Ang pagkakaiba ng kanilang pagbigkas ay bunga lamang ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay at impluwensya ng iba't ibang kultura, ngunit hindi nito binago ang pundasyon ng wikang Hebreo. Sa katunayan, ang kanilang magkakaibang tradisyon ay nagbigay ng mahalagang ambag sa pag-aaral ng sinaunang pagbigkas at kasaysayan ng wika. Sa kabuuan, ang mga Ashkenazi, Sephardi, at Yemenite ay naging mga tagapag-ingat ng wikang Hebreo. Dahil sa kanilang patuloy na paggamit at maingat na pangangalaga sa mga banal na kasulatan at tradisyon, nanatiling buhay ang Hebreo sa loob ng libu-libong taon at naging matibay na pundasyon ng makabagong wikang Hebreo sa kasalukuyan. Totoo na ang modern Hebrew ay nabuo mula sa pangunguna ni Eliezer ben Yehuda, ang itinuturing na father of modern Hebrew. Pero hindi niya ito inimbento. Ibinalik lang niya ang Hebrew bilang spoken language sa Palestine. Nang dumating siya sa Palestine noong 1881, sa panahong nasa ilalim pa ito ng Ottoman Empire, ay walang nagsasalita ng Hebrew. Siya ay isang Russian Jew na pinanganak sa Lithuania. Pero pagdating ng year 1992 ay maraming Jewish pioneers na nagsasalita ng Hebrew kaya kinilala ng British Mandate na official language na ito ng mga Jews sa Palestine. Kaya si Eliezer ben Yehuda ay kinikilalang pangunahing tagapagtaguyod ng muling paggamit ng wikang Hebreo bilang pang-araw-araw na wika noong huling bahagi ng 19th century. Naniniwala siya na ang isang bansa ay nangangailangan ng iisang wika upang mapagkaisa ang mga mamamayan nito. Kaya isinulong niya ang paggamit ng Hebreo hindi lamang sa pagsamba at pag-aaral kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Mahalagang maunawaan na hindi muling natuklasan ni Ben Yehuda ang Hebrew,
sapagkat ang wika na ito ay hindi kailanman nawala. Sa loob ng maraming centuries, patuloy itong ginamit sa pagbabasa ng kasulatan, panalangin, edukasyon, at panitikang Hudyo. Ang kanyang naging ambag ay ang pag-angkop ng sinaunang wika sa makabagong pamumuhay sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong salita, at paghikayat sa mga pamilya na gamitin ang Hebreo bilang kanilang pangunahing wikang sinasalita. Dahil sa kanyang pagsisikap at sa suporta ng maraming iskolar at komunidad, muling naging buhay na wika ang Hebreo sa tahanan, paaralan, at lipunan. Ang makabagong Hebreo ngayon ay bunga ng isang mahabang tradisyon ng pangangalaga at ng muling pagsiglang isinulong ni Eliezer Ben Yehuda, na nagpatuloy sa isang wikang hindi kailanman naputol ang kasaysayan at paggamit nito. Sinasabi nga na ang Hebrew lamang ang tanging language na matapos maging dead language ay muling nabuhay bilang isang spoken language. Kaya bilang conclusion, ay ang Lashon Kodesh ay walang katibayan na pabor dito, at sa halip ay napakarami ng katibayan na salungat dito. Una, walang natagpo ang katibayan na pabor sa claim nila na ang Lashon Kodesh ang pure language na sinasabi sa prophecy ng Bible. Walang katibayan na ganito ang ancient pronunciation. At walang katibayan na tuluyang nawala ang Hebrew language. Pangalawa, napakaraming katibayan na hindi pabor sa Lashon Kodesh. Madaling malaman ang kanilang history na nagmula lang sa tinatawag na One West. Salungat ito sa mga Semitic linguistic principles na subok na ng napakahabang panahon. Salungat sa consonantal vowels na original sa Hebrew. Sumasalungat sa root morphology, sa Greek transliterations, sa Septuagint, sa salaysay ni Josephus, sa mga preserved Hebrew traditions, at may mga nakapaloob ng modern coined vocabulary na inimbento lang naman nila. At marami pang iba, pero hindi na po kaya ilagay dito lahat kaya hanggang dito na lang po. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi upang hamakin ang sinuman kundi upang suriin ang mga pag-aangkin sa liwanag ng kasaysayan, linguistics, at mga sinaunang ebidensya. Ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng bukas na isipan at kahandaang timbangin ang lahat ng katibayan. Shalom Aleichem po sa inyong lahat. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.